So ngayon guys, sa wakas at natapos na din yung confirmation of charges hearing ni Tatay Digong dyan sa ICC. So ngayon maghihintay na lamang tayo ng pasya ng ICC kung ito ba'y mapupunta talaga sa trial upang ito'y mahaturan si Tatay Digong. So ngayon guys, nagtataka ba kayo kung ano kaya ang posibleng gawin o mangyari, no? Pagkatapos nitong confirmation of charges ni Tatay Digong. So eto, may papanood ako sa inyong video na eto pala yung posibleng maging mangyari nga, no? Tungkol dito kay Tatay Digong. Hindi pa din pala siya makakalaya, no? Kung sakaling magpasya na ang ICC na hindi na ituloy ang proceeding nitong kaso ni Tatay Digong. Kung sakaling ganito pala yung magiging pasya, no, ng ICC. So, hindi pa din pala siya makakalaya. So, bakit kaya hindi pa siya makakalaya, no? Eto, panoodin natin yung video. Etong latest news dito sa ICC na kung saan nandun si Tatay Digong. Sabay-sabay natin panoodin. Huling araw na ng confirmation of charges hearing sa kasong crimes against humanity for murder at attempted murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ano ba ang aasahan pagkatapos ng pagdinig? Sa loob ng 60 araw, maglalabas ng written decision ng pretrial Chamber 1 judges. Sasagutin nila ang tanong, sapat ba ang mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte? Nako, nadinig nyo? 60 days bago pa maglabas ng pasya o ng desisyon ang ICC. Ang tagal nun guys, 2 months. Hindi lang para hindi lang para isang linggo o isang buwan. 2 months ang kailangan palang antayin upang malaman yung pasya ng ICC. Kung anong magiging next na step, no? Kung ito ba'y isasantabi muna, no? O ipagpapatuloy. Tagal, no? 6 months, 2 months. Kung oo, kukumpirmahin nila ang charges o mga paratang at itataas ito sa susunod na level, ang paglilitis o trial. Ayun. Sa kaso ni Duterte, pwedeng kumpirmahin ang 3 charges, pwede ring 1 o 2 lang sa charges ang kumpirmahin. Diretso pa rin ito sa paglilitis. Sakali tatawagin ng akusado si Duterte. Kung hindi patiyak ang sagot sa sapat bang ebidensya, pwedeng ipagpaliban ang pagdinig at utusan ng mga hukumang prosekusyon na magbigay ng karagdagang ebidensya o kaya magsagawa ng karagdagang investigasyon. So dito pala, posible pa lang yung mga charges dito na sinasabi nila. Diba? Halimbawa, ligtas si Tatay Digong doon sa isang kaso niya, tapos yung sa dalawa naman may kaso siya. Pwede ganun din ang maging desisyon, no? Pwede ding humingi din yung ICC ng panibagong ebidensya kung hindi sila nasisiyahan o kung kulang pa ang ebidensya laban kay Tatay Digong. Pwedeng sabihin din ng ICC yun dito sa mga abogado ng mga biktima, di ba? Kaya naman, amyandahan ang kaso kung ibang krimen ang itinuturo ng mga ebidensya. Kung hindi naman, ang sagot sa sapat ba mga ebidensya, hinto ang proceedings. Pero Yun. magbibigay pa ng utos sa mga hukom kung ano magiging susunod na hakbang. Base sa Rome Statute of the International Criminal Court, kahit i-decline ng chamber ang pagkumpirma ng charges, hindi nito mapipigilan ng prosekusyon na humiling ulit ng confirmation of charges hearing kung may ipipresenta silang dagdag na mga ebidensya. Panibago. Hindi pa automatic na palalayain si dating Pangulong Duterte. Agoy. Mananatili siya sa loob ng ICC Detention Center habang hinihintayan pa siya ng pre-trial Chamber 1. So hindi pa din talaga siya makakalaya, no? O sakaling yung mga ebidensya at hindi sasapat at mananalo si Tatay Digong dito sa confirmation of charges, hindi pa din automatic na makakalaya si Tatay Digong, no? Mananatili pa din talaga siya sa ICC at maghihintay ng panibagong hakbang ng ICC o panibagong utos, no? So hindi siya automatic, kaya yung sinasabi nila na kapag nanalo daw si Tatay Digong dito sa confirmation of charges na lalabas yung desisyon after 60 days ay hindi pa din
So useless din pala, no? Kahit na maghintay ang mga ano dito, no? Ang mga DDS, ang defense team, kung sakaling hindi sapat nga ang ebidensya laban dito kay Tatay Digong, mananatili pa din siya sa ICC. Hindi siya makakalaya. Kasi nga, yun yung sinasabi ng ICC. No? Mananatili siya sa kustodiya. So yung iba, expected na makakalaya si Tatay Digong. Tuwa-tuwa yung iba. Pero hindi pa din siya makakalaya. So sana nga nung pinalaya na lang. Kasi syempre wala namang sapat na ebidensya, dapat palayain. Alam niyo ba kung bakit yan? Hindi yan kayang mapalaya-laya. Dahil yung ICC nga kasi, yan na lang si Tatay Digong ang inaasahan ng mga yan. Si Tatay Digong ang dahilan kung bakit may trabaho pa sila. At si Tatay Digong ang dahilan kung bakit sumasahod pa sila at may inuuwi pa sila sa kanilang pamilya. Kasi nga, kung wala si Tatay Digong, wala silang tatrabahuin. 'Di ba? Kaya yung iba natutuwa kasi may trabaho ang ICC. May magpopondo ba? Sino kaya magpopondo diyan? No, kahit manalo si Tatay Digong, useless pa din talaga. Kaya ang dami nag-abang diyan na matapos yung hearing ni Tatay Digong. Last day, nag-abang yung Iran na baka sakali maging magandang pinagtanggol talaga ng mabuti yan ni Attorney Kaufman. Hindi yan papayag si Attorney Kaufman na na hindi yan maipanago ni Attorney Kaufman. Kailangan maipanago niya yan. Nang sa ganun sumikat yung kanyang pangalan, yung pagiging abogado niya, no? Kasi sa kasaysayan ng ICC talaga, ito talaga yung matinding hamon at laban nila against dito sa kaso, no, na binabato kay Duterte. So, ang dami nun. Kaya ang dami nag-aabang dyan sa na yan, resulta na yan. Kaya lang, sa katotohanan talaga, hindi pa makakalaya si Tatay Digong, no? Malungkot man, talagang ganun talaga. Hintayin na lang natin talaga yung pinaka-final talaga nito na laban. No? So, ano masabi nyo guys? Comment down below kayo sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe, no, na sa ganun lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.